This is going to be the tutorial video kung paano i-install yung ating pinaka 5-stage filtration membrane from Dr. Curling. So, ito na nga yung mga laman ng box. So, ang mga inclusion niya is meron tayo nitong mga screws. So, 5 pieces yan. Kasi, para sa doon. So, 1, 2, 3. Tapos, if mag-decide ka na isasabit mo yung pinaka-unit, then ito rin yung dalawa niyang hole. So, para doon yung kanyang screw. Tapos, ito yung pinaka-side niya. So, yan yung mga details dyan and everything. So, meron tayong 1, 2, 3. So, dito yung water inlet natin. Okay, water inlet, water outlet, and then yung ating pinaka-drain. So, 1, 2, 3. So, yan yung tatlong lalagyan natin ng hose later. So, kailangan mo natin tanggalin itong pinaka mga cover niya. And para gawin yun, makikita nyo dito guys, ito, may mga writings na to na umiikot. Yeah, so yun yung ipapress natin. So, ipa-flatten down natin to para mahatak natin to. Okay, so again, make sure nakapress lahat ng sides nitong bilog na to. And then, pag na-press na siya, pwede nang hatakin yung pinaka-cover. Okay, so pag hindi mo siya press, hindi mo siya matatanggal. So, ulit, press lang natin. I would suggest dalawa kayong gumawa nito para mas madali. So, ganyan. Okay, better pag dalawa. Pero, kaya naman din ng isa. Dalawang daliri pag ganun para mahatak. Okay. Okay, so the next thing that we're going to discuss is this one. So, ito yung pinaka-ilalagay natin dun sa gripo natin para magkaroon lang siya ng extra outlet na gagamitin natin para dun sa filtration natin. So, ganito yung itsura niya. And again, this one, i-connect lang natin sa pinaka-head ng gripo natin. Pagkatapos, dito naman sa kabilang side is yung pinaka-tubo or yung water supply talaga mismo. And ito na yung magiging outlet naman i-connect natin para dun sa filter. So, kung ganito yung pinaka-gripo nyo or any gripo naman, this is universal. So, ang kailangan mo lang gawin is tatanggalin mo itong pinaka-ulo ng gripo para ma-connect mo siya dito. Tapos dito mo na ilalagay yung pinaka-ulo. So, magiging parang extender siya. Tapos dito, ito yung magiging outlet natin. Okay? So, ang gagawin natin ngayon, tatanggalin natin to. But, before nyo gawin to guys, make sure na napatayin nyo yung pinaka water supply nyo. Kaya hindi nyo pinatay yung water supply, direct yung water. So, pag naka-off na yung pinaka-water supply, tsaka nyo siya i-remove. Tapos, ilalagay na natin. So, yan. Iikot lang natin and ilalagay. So, ganyan yung itsura niya. Tapos, lagay natin. Make sure yung rubber, guys, ha. So, meron siyang rubber, pabaliktad. Yan. So, make sure malagay nyo yung rubber. Tapos, tsaka natin ilagay ngayon yung pinaka-head ng gripo ulit. So, ganyan siya guys. So, pag nakabit nyo na siya, so ayan, nandyan na yung pinaka-ulo ulit para doon sa normal water nyo. Tapos, ito yung magiging pinaka-switch on and off. Gagamit ka na nung ating water filtration. Tapos, ayan, dyan yung lalagay natin yung pinaka-tube. So, naka-off naman siguro. Let's check. Tingnan natin. So, wala na siya. Pero, ayun, ayusin lang natin. Lagyan natin siya ng teflon. So, if nagkaroon kayo ng ganitong issue, kailangan lagyan natin ng teflon doon. Okay? So, yun. I-adjust lang natin. So, yan, meron na tayong teflon and hopefully hindi na siya mag-leak. So, ganyan siya guys dito. Ayan. Tulit na tilalagay yung hose mamaya. Natin kung may tumutulo pa, wala na. So, yun, make sure guys na meron lang din kayong teflon. So, next is, i-assemble naman natin yung ating pinaka magiging faucet. So, yung mga kakailanganin natin dyan is this one. Ito yung pinaka magiging stand niya. So, para pwede mo siyang isabit kahit saan mo siya ipapwesto. Pero, kailangan natin dyan yung ating pinaka dalawang goma. Tapos, meron din tayo nitong ito, pang ibabaw, and then yung pang-lock natin sa ilalim. Okay, so gawin na natin. First is, so para dito, lagay natin yung goma. Tapos, ilagay natin itong color white. So again, dito sa ibabaw, yung color white. So, pwede nyo pagsamahin yung rubber, tsaka yung pinaka-cover niya. Tapos, tsaka mo na ilalagay ngayon itong pinaka-faucet dito. And pag nalagay mo na siya dyan, sa ilalim naman, next mong gagawin is yung isa pang rubber. Yung isa pang rubber dyan. Tapos, itong pinaka-pang-lock na natin. Okay. So, for this one, ikot lang natin to the right. So, easy to assemble lang naman siya. Let's just make sure na pantay siya. Ikot lang natin to the right hanggang mag-close. So, ayan na siya. Ito yung magiging on and off niya. So, next, itong maliit na straight tube na to, dito mo siya ilalagay sa pinaka-faucet. Okay, so dito siya. So, yung pinaka-tube ng faucet, dyan mo siya ilalagay. So, yan yung mga kasama niyang parts. Okay? So, yan yung kasama ng faucet natin. Pag na-assemble mo na, lalagay mo siya dyan gamit yung tube. Next natin. So, ito naman yung pinaka magiging pang-drain natin. So, yan. So, on and off pag magda-drain ka. Okay?
So, lalagay lang to doon sa pinaka-tube na papunta doon sa drain slot. Tapos, maglalagay ka lang ng extra tube pa dito para doon sa magiging pinaka-plug para doon sa ating drain slot. Okay? Now, ito naman tayo sa mga tube. So, yung first hose natin, ikakabit natin doon sa pinaka-water supply. So, make sure lang na ma-insert natin ng maayos. Tapos, nandun sa pagitan nila, yung pinaka-color blue na yan, which is yung para sa lock. Okay? So, once nalagay na natin siya dyan, sukatin lang natin to the desired length na kailangan natin. Depende sa position. And I suggest, pwede kang mag-allowance dito para kung sakaling kailangan mo siyang i-move or you need some space, then walang problema. Ito, kung napansin nyo, may nakuha akong technique sa kuya ko para tanggalin yung mga cover. Pwede kang gumamit ng scissor para ma-push down mo siya ng mas mabilis para di rin masakit sa daliri, lalo na kung mahaba yung nails mo. Okay, so natanggalin natin yung mga cover and ilagay na natin yung ating tube dito sa first slot natin, which is yung ating water inlet. Okay, so dito kasi papasok yung water natin mula sa water supply, papasok dun sa ating limang membrane. And next is dito sa second slot yung ating water outlet. So dito naman lalabas yung na-filter na nating water papunta dun sa faucet na pagkukunan natin nung pinaka-water natin na safe ng inumin. Okay? So, magsusukat lang ulit tayo nung tube para naman dun sa ating outlet. And then, pagka-cut natin ito na yung i-connect natin dun naman sa tinatawag natin kaninang straight na tube para dun sa connector niya naman dun sa pinaka-faucet natin. Okay? So, insert lang din natin ulit dito sa isang dulo. Tapos, yung faucet natin, nilagay lang din natin yung other end. Tapos, pwede na natin siyang i-place kung saan natin siya ilalagay. Well, dito hindi naman namin bubutasin yung tiles namin. Hindi namin siya may screw. So, ang gagawin na lang namin is bibili kami ng adhesive tape, yung double-sided, para ilagay siya dyan in place. So, tansyahin nyo lang kung saan siya ilalagay. Now, doon na tayo sa ating pinaka-third slot, which is yung para sa drain. So, kuha lang ulit tayo ng tube, insert natin sa loob, and sukatin na ulit kung hanggang saan yung kailangan nating length, okay? So, pagkaputol natin ito, doon na natin ilalagay yung ating isa pang valve para naman sa drain. So, this one, insert lang din natin siya dito. Pasok natin yung isang end. Tapos, kuha tayo ulit ng isa pang tube. And, ikakat lang din natin ulit to after nating makuha yung desired length natin para umabot siya dun sa pinaka paglalabasan ng ating i-drain na water. Okay, so, cut lang din natin yan. And, I suggest talaga guys na itabi nyo yung tube para at least kung mag-change kayo ng location nung inyong pinaka-filter, then pwede nyo siyang gawa ng mga bagong connection. So, you just need to put them in place. Pwede kayong gumamit ng mga tapes or kung gusto nyo siyang screw, mas better. So, sa akin, iaayos ko to later on pag nakabili na tayo ng double-sided tape. So, yan. First, second, third, fourth, and fifth. And sabi sa manual, i-open muna natin yung drain. Tapos, hayaan natin mag-flow yung water for 5 minutes. So, di ko na video, pero black halos yung lumabas na water dyan. After 5 minutes, close na natin. Para next naman natin i-open is yung pinaka-faucet natin. So, same thing. Palalabasin muna natin yung mga water for 5 minutes. So, open na natin siya. First, medyo hangin-hangin yung lalabas tapos ganito na. So, don't worry kasi again, i-run through muna natin yan for 5 minutes to make sure na maging clear na yung water natin. So, 5 minutes dun sa drain, 5 minutes dun sa faucet para tapos na natin siyang i-clear out. Then, testing natin ulit. Dito sa drain, gagamitin natin siya once a week ng 3 minutes. So, ngayon, open na natin ulit and check. So, maayos na, clear na yung water. Again, ang maintenance lang nito is every week, i-open natin yung drain for 3 minutes. And, all set na tayo dito sa ating 5-stage filtration membrane. And, ang pinaka-nagustuhan ko dito guys is that hindi mo na kailangan pang gumamit ng power supply. No need for kuryente guys. Kaya tubig lang talaga yung kailangan mo. So, magpaalam ka na sa ganitong water jug at palitan mo na rin yan ng Dr. Currin para less hassle and more convenient na yung pag-inom mo ng water. So, again, approved to the DOH basta dun ka sa link ko mag-check out para legit.